Naikabit ang kaliwang braso ng isa nating kababayan sa Israel matapos mabaril ng Israeli military habang nagtatago sa isang bomb shelter. Live mula sa Tel Aviv, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kumusta na ang kababayan natin dyan? Cheryl, nasa isang rehabilitation facility nga yung kababayan natin na halos mawalan na ng kamay. Pero sa kabila ng kanyang sinapit, nais niya pa rin na rito manatili at magtrabaho sa Israel. Muntik nang maputulan ng braso ang Pinoy caregiver na si Joey Pagsulingan matapos siyang mabaril ng Israeli military nitong October 7. Kasunod ng sinapit, kinailangan siyang operahan at kabitan ng bakal ang kanyang braso. Makalipas ang halos 2 buwan, binisita at muling nakapanayam ng News 5 si Joey sa rehabilitation facility na ito sa Tel Aviv. Mas masigla na si Joey. Gumaling na rin ang mga tahi sa kanyang braso. Sa kanyang huling x-ray results, makikitang naidugtong na ang buto at ilang ugat sa braso ni Joey. Yung operation ko na last, okay naman daw, successful. Nakabit yung may bakal, tsaka yung mga naputol na mga nerve, kinabit naman, naayos na naikabit. Tsaka mga muscle na naayos naman. Kwento ni Joey, posibleng napagkamalan siya ng Israeli Army na miyembro ng Hamas. Ayaw niya kasing pagbuksan ng pinto ang mga sundalo sa pinagtataguan nilang bomb shelter noong araw na siya'y nabaril. Bago kasi ang insidente, nilusob at sinunog ng Hamas ang tinataguan nila Joey. Kaya't nang dumating ang Israeli military, akala raw ni Joey, Hamas pa rin ang kumakatok sa kanya. Binigyan ako ng lakas ni Lord na hawakan yung pintuan na yun para hindi mabuksan. Kala ko mamamatay na ako, syempre, wala na eh. Pero God is good. Dito ko buhay. Sa ngayon, mananatili pa si Joey sa rehabilitation facility ng 3 hanggang 6 na buwan para tuluyang gumaling ang kanyang braso. Sa kabila ng nangyari, gusto pa rin daw ni Joey na ipagpatuloy ang kanyang buhay rito sa Israel. Mahigpit naman ang seguridad ngayon sa isa pang OFW na si Nora Babadilla. Isa siya sa 2 Pinoy na dinukot at pinalaya ng Hamas. Tanging pamilya at Philippine Embassy officials pa lang ang nakabibisita kay Babadilla. Noticeable na she lost 6 kilos, no? Yun, dahil mukhang hindi nga siya masyadong napapakain ng mga hostage takers niya doon sa Gaza. Wala pa rin daw planong bumalik ng bansa si Babadilla. Sabi ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, bahagya ng bumuti ang sitwasyon sa malaking bahagi ng Israel. Siyempre, meron pa ring bakbakan, no, sa Gaza, sa southern, at saka may mga manakanakang atake mula sa Hezbollah sa norte. No? Pero otherwise, fully evacuated na yung mga Pilipino na nakatira or nag-work sa south at saka sa north. Sa huling tala ng embahada, bumaba na sa 75 OFW sa Israel ang gustong magpa-repatriate o umuwi ng Pilipinas. 38 Pinoy naman ang nakatakda ng umuwi sa ating bansa sa December 10. Cheryl, simula nga kagabi ay hindi tayo nakarinig ng siren o bomb alarm dito sa Tel Aviv. Pero sabi ng Philippine Embassy officials, kailangan pa rin natin mag-ingat lalong-lalo na nga mamayang gabi kung kailan posibleng mag-throw na naman nga ng airstrike itong Hamas dito sa Israel. Sa kabila ng bumubuting sitwasyon, sabi ng Philippine Embassy, patuloy silang nakamonitor sa ating mga kababayan dito sa Israel. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.